Sa atin. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Sa araw na ito po ay ating tatalakayin ang Article 2 ng Belgic Confession of Faith. And ang tatalakayin po natin today is the knowledge of God. Ano po ba yung sinasabi ng Article 2? So, kung mabasahin po natin ay ganito yung nilalaman ng Article 2 ng Belgic Confession of Faith. So, we know Him by two means. So, yung question po niyan, so tingnan po natin ang, wala. So dito ko po babasahin, nasa likod po siya ng ating Psalter hymnal. So sabi dito, Article 2, by what means is made known unto us. No? So sabi dito, we know Him by two means. First, by the creation, preservation, and government of the universe, which is before our eyes as a most elegant book, wherein all creatures, great and small, are as so many characters leading to us to see clearly that the invisible things of God, even His everlasting power and divinity. As Apostle Paul says in Romans chapter 1, verse 20, all which things are sufficient to convince men and leave them without excuse. Second, He makes Himself more clearly and fully known to us by His holy and divine word. And that is to say, as far as is necessary for us to know in this life, to His glory and our salvation. So, yun po yung ating Article 2, and ito pong Article 2 ay hahatiin natin sa dalawang pagtalakay. Una ho ay yung tungkol sa creation, and pangalawa po ay sa Scripture. Okay po? So, bago po tayo mag-umpisa, let's pray. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat kami patuloy niyong binibigyan ng magandang karanasan sa inyo sa pamamagitan ng pakikinig namin sa inyong mga salita. At sa aming pong pag-aaral sa oras na ito, bigyan niyo po kami ng buong kaliwanagan patungkol sa kahalagahan ng inyong mga nilikha at sa inyong paglikha, at ganoon din naman ay sa kahalagahan ng iyong mga salita na nahahayag sa amin sa bawat linggo na nagdaraan. Pangunahan niyo po kami sa aming gawain sa oras na ito. Ipidalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ito pong aking didiscuss ngayon ay galing po sa book ni Daniel Hyde. No? And sabi rito, a recent popular song had a refrain that went like this: tell me all your thoughts on God, because I'd really like to meet her. Ask her why, where, who we are. This song illustrates that humans are by nature incurably religious. Sadly, we are also incurably rebellious. We have many thoughts on God, but where do they come from? So, sinasabi ho ni Daniel Hyde na ang mga tao, kahit sa simula pa ho o sa umpisa pa ng sanlibutan, pagpasok ng kasalanan at yung po mga tao sa iba't ibang bansa, kahit hindi sila hinirang ng Diyos o hindi sila yung bayang pinili ng Diyos, ay mga tao na naghahanap o nalalaman nila sa kanilang sarili, sa puso nila, na mayroon talagang isang nilalang o isang being na lumikha sa kanila. So, ito po yung naiintindihan nila na mayroon talaga. Subalit, hindi kagaya ng Israel, sila ay tunay na pinagpala ng Panginoon kasi sila lang talaga yung nakaranas
ng tunay na pagkakakilala sa Diyos. Kung ating pong papansinin sa mga pinag-aralan natin, even sa the Book of Acts, ang dami doong sinight ng mga Diyos. Kasi nga, ang mga tao ay tunay na naghahanap ng being. Saan ba talaga nagmula ang tao? Ano ba ang itsura ng Diyos? So, yun yung mga laman ng isipan ng tao. So, napakahalaga ng mga katanungang ito na saan ba nagmula talaga ang lahat? So, sabi rito ni Daniel Hyde, although 97% of Americans believe that God exists, many do not believe in the God of Scripture, but rather in a God that they have made in their own image. So, yun naman po ay napakalaking katotohanan. Ang tao, naniniwala silang may Diyos, pero gumagawa sila ng sariling Diyos nila. So, imagine nyo, naalala nyo po doon sa Exodus, nung sila ay dinala ni Moses doon sa Mount Sinai, nung sila natatakot na, nag-craft sila ng isang golden calf. Dahil yun ang iniisip nilang, yun ang Diyos. Ganun ang itsura ng Diyos. Kasi nga, hindi naman visible sa kanila, hindi na nakikita ang Diyos. So, they made a golden calf. At ang resulta, ito ay, yung bagay na yun ay kinasuklam sa kanila ng Diyos. So, sa katotohanan, ang lahat ng tao ay naniniwalang may Diyos, pero gumagawa sila ng sariling nilang imahe ng Diyos. There are two extreme to the question, how do you know God? So, the first one is the deism. So, meron po, ito yung paniniwala, mga paniniwala na nag-exist. So, una yung tinatawag na deism, it overemphasized the transcendence of God by saying that He is removed from us so that we cannot know Him intimately. Therefore, all we know that He exists, that He made the world, and that He is Almighty. So, deism in the philosophy, galing po ang deism sa philosophy ni Immanuel Kant. So, we all see it with agnostic who say that there is not enough evidence to conclude that God is or is not. So, the best we can do is live as if He exists in the hope that He does. In addition, we see it in Islam, which has God who is mighty and sovereign, but is the unknowable one. So, yung mga deism, ang ina-emphasize nila yung transcendence ng Diyos. So, naniniwala sila doon na ang Diyos, pagkalikha niya sa tao, so, hindi na siya, parang iniwan na sila ng Diyos. Yun yung paniniwala nila, na hindi na sila pinakikialaman ng Diyos. So, yun yung paniniwala nila. And they also believe na ang Diyos talaga ay makapangyarihan dahil nakalikha siya ng sanlibutan. So, yung pangalawa naman ay yung mga pantheism, on the other hand, emphasize the immanence of God by saying that He is in everything. So, ito naman yung paniniwala ng mga pantheism. Ito yung mga naniniwala na ang Diyos ay nasa lahat. Overemphasizes. Kaya, dito siguro, tingin ko, dito nagmula yung mga paniniwala ng mga Indians, yung na ang Diyos ay nasa kalabaw, nasa baka. So, even the Buddhists, ganun ang kanilang paniniwala na ang mga reincarnate yung mga lamok, kaya hindi nila pinapatay yung mga yan. Kasi nga, they believe that God is in everything. Nandun ang Diyos sa lahat ng bagay. So, the Isip understand that God as extremely transcendent, while the polytheism see Him as extremely immanent. So, in Article 2 of Belgian Confession, we turn our attention to how we can know the one true God, who, in Article 1, said, is infinite and incomprehensible. So, the two books. So, ito yung dalawang libro. So, God condescends to us and make Himself known by two means. So, dito, binasa natin kanina. Article 2 of our confession is divided
into two short and simple parts. The knowledge of God in the book of creation and the knowledge of God in the book of Scripture. So, sa creation and in Scripture. The confession compares creation, a book, when it says it is before our eyes as a most elegant book. When all creature, great and small, are so many characters. So, kung titignan po natin, sinasabi ni Daniel Hyde, yung ng ating confession, ng Belgic Confession, na yun daw pong creation is an elegant book. Ibig sabihin, ito ay, dito nakikita yung kapangyarihan ng Diyos. No? Kaya lahat talaga magsasabi na mayroong Diyos. Imagine niyo po, kahit nun sa atin, ang Pilipinas ay nagmula sa paniniwala ng anito. Bago pa pumasok ang Islam, ay mayroon na tayong matatawag na religion ang Pilipinas before. So yung paniniwala o animation, naniniwala sila sa mga anito, sa mga diwata. Then pumasok ang Islam, at nung dumating ang mga Kastila, ay sakala naman pumasok ang tinatawag na Kristyanismo sa bansa. Pero noon pa man, naniniwala ng mga Pilipino o yung mga sinaunang Pilipino na mayroong Diyos talaga. Although they don't know kung sino yon o ano man yon, pero pinakita nila o nakita nila ang Diyos as a animate. Ano ho? So, the part of creations are similar to letter in that they communicate a story to us. The confession follows Calvin Institute, which in Book 1, Chapter 5, discusses the revelation by means of creation, and Book 1, Chapter 6, discusses the revelation by means of the Word. Calvin speaks of creation, saying, the glory of God is written and imprinted in the heaven, as in an open volume which all men may read. The glory of God is not written in a small obscure letter, but richly engraven in large and bright characters, which all men may read and read with the greatest ease. So, imagine nga ho natin na kahit naman tayo magtataka tayo siguro kung tayo ay wala pang scripture. Kasi nakilala talaga natin ng Diyos through the Bible. Yun ang totoo. So, kailan tayong nakakatiyak, nakakasigurado kasi mayroon ng black and white na mababasa tayo na nagpapakilala talaga ang Diyos sa atin. Pero ang tanong, kung paano kung wala? No? Paano kung wala? Sa kagaya ni na Abraham, na wala pa namang scripture, so talagang direkta nakikipag-usap sa kanila ang Diyos. Paano doon sa mga ibang bansa na nakakaramdam sila ng mayroong Diyos, pero hindi naman nila kilala ang Diyos. So, in the end, nagagawa talaga sila ng mga characters na iniisip nilang ito ang Diyos. No? So, naalala ko tuloy yung pelikulang The Thor, no? Yung gamit ko lang yung pelikulang Thor. So, yung mayroong tinawag silang Meeting of Gods doon sa isang volume o sa isang story ni Thor. And these gods, napakarami nagme-meeting sila. And their president is si Zeus. Pero isipin natin, doon sa idea ng pelikulang ito, na iniisip nila na napakarami talagang Diyos. May Diyos ng kalawakan, may Diyos ng buwan, may Diyos ng fertility, which is Diana, no? May Diyos ng dagat, si Poseidon. So, ang dami nilang naiisip pagdating sa Diyos. Kasi nga, wala namang revealed scripture during their time. So the first book, which is the general revelation. So yung pag-uusapan po natin dito, yung tinatawag na general revelation at yung tinatawag na special revelation, which is, i-discuss natin next week yung tinatawag na special or specific revelation. So, we speak of the knowledge of God in the first book as a general revelation. This means that this knowledge is revealed generally to all men by the creation, preservation, and the government of universe. The Latin text is more emphatic, saying this entire world.
So, this book reveals as general knowledge of God as creator, but not as redeemer. So, yun. No? So, dito sa first book na, o yung sa creation, ipinakikilala ang Diyos as the creator of the universe. So, pero hindi siya ipinakilala as redeemer o tagapagligtas dito sa creation. No? So, in creation, in Psalms chapter 19 verse 1 to 4, declares the wonderful knowledge of God made known by the heavens and the earth. The psalmist personifies the heaven as eloquent preacher, whose voice is a loud and clear that all men everywhere at all times can hear and understand him. Sinasabi nung psalmist o nung sumulat ito, actually hindi, ang psalm kasi napakaraming sumulat niyan, no? Hindi naman si David lang. Andyan din yung song ni Moses, nandyan lahat yung mga song. No? So, sinasabi rito nung book na it personifies the heaven as an eloquent preacher. Ibig sabihin, pag nakita mo yung kalangitan, ito yung nagsasabi na mayroong being na lumikha sa akin. Kapag nakita mo ang kabundukan, kung makikita natin ang sanlibutan ito, lahat ay nagsasabi na mayroon talagang lumikha sa mundong ito na talagang kahanga-hanga at makapangyarihan sa lahat. Kaya pagka tinignan natin, minsan nga pag tumingin tayo sa dagat, paano ang dagat ay hindi nauubos ang tubig? No? So yun yung mapapaisip ka, paano ang hangin ay hindi nauubos? Paano nasusustain ng mga bagay nito? That's why yung creation, parang talagang hahanga ka. Kahit yung mga single details ng mga halaman, pag tinignan mo, paano nangyaring may ganito? No? Until now, yan ang mga scientists na nakikipagtalo sa bagay niya. Kasi nga, ang lahat doon ng bagay pwede nating malaman. Although talagang nadidiscover, pero not all, hindi lahat ng bagay pwede ma-discover ng tao through their own knowledge. The knowledge of God's power and wisdom is declared daily and nightly. Psalm chapter 19 verse 2, universal and clear in in verse 3, and spread out throughout the world. So in verse 4. So kung nakikita natin, sinasabi ng psalm dito na yung declared, ibig sabihin, nagbabago-bago ang panahon, ang pagtumingin ka sa kalangitan sa gabi, ang daming makikitang liwanag, ang bituin ng araw, paano ang araw ay nagliliwanag araw-araw nang hindi ito nauubusan ng lakas. So yan yung mga ipinapahayag ng kapaligiran natin na talagang hahangaan mo at iisipin mo kung paano nangyayari ang mga bagay na ito. That's why, talagang idinideclare ng sanlibutan kung anong Diyos ang lumikha nito. Na siya'y tunay na makapangyarihan, na siya'y tunay na buhay. No? Yun yung pinapaliwanag sa atin ng creation. So, this is an echoed in the hymn, "This is my Father's world." No? Lagi natin kinakanta yung "This is my Father's world." No? And talagang, "This is my Father's world," pag nakikita, masarap siyang pakinggan kasi nga nakikita natin, may isang part ng salit ng "My Father's world" na bakit daw kailangan tayong malungkot kung ito yung mundong ito ay pag-aari ng Diyos. Yun yung mayroong very striking part ng kantang niya, no? Na bakit ka malulungkot? Pag-aari ng Diyos ang mundong ito. So, kung titingnan natin, paano nga ba nangyayari ang mga bagay na ito? No? The scientists search for meaning, but they will reach the top. They will find the great theologians of old awaiting them. Ang lahat ng pagre-research, lahat ng pagtuklas, matatapos yan. Pero hindi nila matutuklasan ang lahat. Until na makita nila na there is a divine being na talagang lumikha ng mundong ito. No? So, the preservation,
the confession goes on to say that God not only created the universe, but through His Son, He upholds it. In Hebrews chapter 1, verse 3, He upholds the universe by the word of His power. In Colossians chapter 1, verse 17, in Christ all things hold together. And in the Heidelberg Catechism question and answer, 27 and 28 affirms that God providence uphold all creation. So dito sinasabi, yung preservation ng Diyos sa kanyang creation. Imagine niyo po, paano, kaya nga sabi natin, yun ang naalala ko yung sinabi ni Pastor Olan, na yung ihi mo, yung tubig doon sa CR, yun din naman ang iniinom mo. Dahil doon umiikot yun eh. Wala naman, saan ba tayo kukuha ng tubig? Di ba? Yung mga inaan natin, lahat naman, nililinis lang. Nalilinis uli yan. Doon tayo hahanga kung paano napipreserve ang mundong ito. Paano na yung napakatagal na nito, ito'y nananatiling buhay. No? Kung paano ng araw-araw ay umiinit at tumatanglaw sa atin, pero hindi nawawalan to ni katiting na may panahon na dumilim ito, humina ito. Walang panahon ganon. Ano po? Na paanong yung mga ilog, bagamat ito'y natutuyo, pero may mga panahong ito'y nagkakatubig dahil sa ulan. At kung sa kagaya natin, paanong nananatili tayong buhay. Lahat kasi ng bagay ay nasa kapangyarihan at pamamahala ng Diyos. Walang bagay sa mundong ito na para bang kakaligtaan o nalilingat doon sa mata ng Diyos. Kaya po, sabi nga, di ba, kahit nga yung buhok natin ay bilang ng Diyos. Di po ba? Kahit nga yung kakainin natin sa araw ng bukas ay alam ng Diyos. So, pag sinabi natin preservation, yun yung kahit anong mangyari, tayo minsan andali natin mag-conclude na siguro ang Diyos, ang mundo ganito na. Lagi na lang mayroong conclusion na siguro ang mundo hanggang dito na lang. We don't know. Wala tayong kaalam-alam sa mga ganung bagay. Kasi hawak ng Diyos ang mundong ito. Hawak ng Diyos ang sanlibutan ito at hawak ng Diyos ang kabuuan, even the universe. No? Nasa kamay ng Diyos. That is something na ang Diyos lang yung nakakapag-preserve. Walang bagay sa mundong ito na para bang nalilingat o nakakaligtaan ng Diyos. Lahat ng bagay nasa kamay ng Diyos at ito'y kanyang patuloy na pinipreserve at siya yung patuloy na bumubuhay. Nagsusustain ng lahat ng pangangailangan ng kanyang mga nilalang. And He also governs His creation. His almighty and ever-present power is seen in history, the rise and fall of nations, the succession of times, and the world events are completely in His hands. Paul declares that God determines the allotted periods and boundary of nations in Acts chapter 70:26. So kung titingnan po natin yung kabuuan, no? So ang Diyos talaga ang namamahala sa lahat ng bagay. Ang Diyos ang sabi nga, ang Diyos ang nagtatayo, ang Diyos ang nagwawasak. So wala tayo sa mundong ito masasabi na para bang hindi alam ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap. Actually, God is a omnipresent God. Alam na niya, nasa nando sa past, nasa present, and nandun din siya sa future. He is an omnipresent God, and He governs all. Walang bagay sa mundong ito na para bang kung nagtatagumpay ang Israel, alam ng Diyos yun. Kung babagsak ito, alam ng Diyos yun. Walang bagay na sa mundo nito. Lahat, even the coming election, magtatayo tayo ng mga leader, alam ng Diyos kung sino ang susunod na magiging pangulo, sino ang magiging susunod na
mga tatayong lingkod bayan. So alam ng Diyos yun. No? And because He governs His creation. Ganun din sa kanyang mga nilikhang hayop, kanyang mga nilikhang sinasabi nila, endangered species, only God knows. No? Alam ng Diyos kung ano yung, paano sila ipipreserve at kung paano mawawala ang lahat ng bagay. So the content of the general revelation, the creation, providence, and government of the universe reflect the glory of God. The mirror is large and clear for all to see. It reveals God as eternal, mighty, wise, and He is the Creator. However, it does not reveal God as Redeemer. The limit of general revelation. Understanding general revelation helps us under its limits. It reveals that there is a Creator, He is eternal and almighty, but it does not reveal the gospel. Calvin explains this knowledge of God, which avails only to take away excuse, differ greatly from that which brings salvation. The manifestation of God in creation is sufficiently clear, but due to human blindness, it is not sufficient to save. So, si Herman Hoxema adds that there's no revelation of grace or mercy in creation. So that's true naman po. No? Bagamat ang Diyos ay nagpapakita, nagsasalita sa kanyang mga nilikha, pero pagdating sa kaligtasan natin, ang creation ay tahimik. Walang sinasabi ang creation na there is someone or there is a divine being that will save us in eternal punishment. So, people ask, what about those who never heard of Jesus? So, the Roman Catholicism teaches that sincere seeker may achieve salvation. However, Paul teaches in Romans chapter 1 verse 18, man suppresses the knowledge of God. In Romans 3:11, no one seek God. So, ito ho yung inasabi ng mga verses, no? So, ang tinatanong nila, paano daw yung mga taong hindi nakaririnig ng tungkol kay Jesus? No? So, ano nga ba na masasabi natin dito? Paano nga ba ang gagawin natin sa mga ganitong tao? Kaya yung, kung makikita nyo, yung mga may nagmi-mission sa mga ganito, sa mga cannibal, pupunta sila sa mga ganon. Do we believe? So, we believe that God, sabi nga, governs His creation. At kung sasabihin natin na ang Diyos ay pinababayaan ng mga ganong klaseng tao, hindi natin sinasabi yung ganon. Kasi alam ng Diyos kung sino yung maliligtas at alam din ng Diyos kung sino ang mga hindi. So, kung sino may kaligtasan, alam natin ang Diyos ay gagawa sa kanila. But, how about yung mga tao na nakaririnig naman talaga ng salita ng Diyos? Even they hear the Word of God, they suppress the knowledge of God. Tinatanggihan pa rin nila. Ibig sabihin, hindi nila tinatanggap ang katotohanan tungkol sa Panginoon. So, one time ay sa isang forum, nakasagot ako kasi So, nakipagpaliwanagan ako and later talagang ipinipilit niya sa akin na kailangan ng words para masave ang tao. Pero, so sabi ko, it is pointless to talk. Ibig sabihin, kahit na ano sabihin niya, hindi ko rin mapakikinggan. Sabi ko, hindi na tayo dapat mag-uusap kasi hindi mo pakikinggan, hindi rin kita pakikinggan sa gusto mo. So, pointless. Pagamat pinapaliwanagan ko siya tungkol sa grace of God, sabi niya, there is no grace alone in the Bible. Sabi niya, ay ginamit niya sa akin verses Ephesians chapter 2:8 and 9. Sabi ko, it's very clear. It's very clear na that there is a grace. Sabi niya, where's grace alone there? Sabi ko, parang makikipag-ubusan lang ako ng isip sa taong ito. So, we all know na talagang hindi may mga tao na isusuppress yung katotohanan tungkol sa gospel. So, this is the first part of
yung Article 2 ng Belgic Confession. And it reminds us that there is a supreme being who creates us. And His creation, yung kanyang nilikha, nagsasalita sa atin that I am almighty, I am wise, that I am eternal, that I am your creator. Na ipinakikita sa atin ng Belgic Confession na paano natin malalaman ng Diyos? In the first part, sabi nga, tumingin ka lang sa paligid mo, makikita mo na meron talagang lumikha sa atin, nakahanga-hanga ang karunungan, nakahanga-hanga ang kapangyarihan. And it talks to us. Bagamat, sabi nga, this creation, itong tayo bilang nilikha niya, hindi natin makikita siya sa pamamagitan lang ng kanyang creation. Kaya, kailangan natin yung tinatawag na special revelation. And yun yung pag-uusapan natin next week. So, hanggang dito lang po. Let us pray. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil ang creation ay nagpapakita sa amin ng kahanga-hangang kapangyarihang meron ka. Nagpapasalamat kami sa inyo sapagkat kami nilikha ninyo, hindi lamang yon, kami binigyan nyo ng sustenance kung saan ang lahat ng pangangailangan namin ay pinagkakaloob nyo. Ang ulan, ang init ng araw, ang hangin na nilalanghap namin, ang pagkain na aming kinakain. Lahat ito'y araw-araw ninyong ibinibigay sa bawat araw ng aming buhay. Nagpapasalamat kami dahil hindi lamang ito yung paraan, hindi lang ito yung ibinigay mo sa amin. There's a greater things pa na ibinigay nyo sa amin that reveals to our Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na aming nakilala. Kayo ang Diyos na siyang aming sinasamba. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.